Muli mga kapatid, papurihan po muna natin ating Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya, amen. Yung palakpak ng mga pinagpala, amen. Ang lahat ng mga pinagpala, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Amen! At mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Desert, come like a spring in the desert. Come to the winter of song. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Silang at lakas ng mahina. Asa ka namin lahat. Handa na bang magpuri ang mga anak ni El Shaddai? Amen. Handa na ba kayong sumayaw? Amen. Umindak? Amen. Dahil sa kahanga-hanga ng ating Panginoon, siya ay ating patuloy na papupurihan, dadakilain, at patuloy natin siyang pasasalamatan. Amen. Amen! Amen! Sumayaw ang lahat! Praise the Lord! Kadakilalang Diyos na Hari, ating ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Sa aliw ng mga lahi, kadakilaan mo'y makikita, kahanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa, makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba, walang hanggang pag-ibig mo'y maranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag, katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Kadakilaan mo, Diyos. Kadakilaan ng Diyos na Hari, ating ihahayag,
At mga kapatid, patuloy po tayong magpuri sa ating Panginoon. Patuloy nating ihayag ang kanyang kadakilaan at kabutihan sa ating lahat. Amen. Itinitibok ng aking puso, sa iyo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Itinitibok ng aking puso, sa iyo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Yahweh, Yahweh, kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Itinitibok ng aking puso, sa iyo ay sumamba at magpasalamat dahil sa dakila mong gawa. Naganap sa buhay ko ngayon ang kadakilaan mo. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Yahweh, Yahweh, kalakasan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Yahweh, Yahweh, kagalingan ko, Panginoon. Kagalingan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Yahweh, O Yahweh. Yahweh, Yahweh, kagalakan ko ang sumamba at magpuri sa'yo. Yahweh, Yahweh, purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka sa bagong buhay ko. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan. Luwalhatiin ka, Panginoon. Ikaw ang kalakas. Hallelujah. Hallelujah.
save the son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea into dry land. Through the outcast outer beast, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise you, Jesus. Praise Yahweh. You are El Shaddai. You are worthy of our praises. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain a plan, they just could not understand. There must awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Ergam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Thank you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. I will praise you till I die, El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka ng aming mga puso. Pinasasalamatan ka namin sa iyong kabutihan. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mapagpala. Salamat po sa taglay naming kalusugan at lakas. Salamat sa magandang oras, panahon, at sa maluwalhati naming pagdating sa lugar na itong iyong itinalaga upang sa bawat araw na sasapit ito ay katagpuin kami at makatagpo namin kayo. Pagpalain po ninyo ang bawat isang narito ngayon, silang mga kasama namin sa Facebook Live o sa YouTube, Lord. Pagpalain mo po ang aming pakikinig sa mabuting balita. Kasihan mo kami ng sapat na karunungan, siyang uunawa sa mga hiwaga ng iyong mga salita. Pagpalain po ninyo ang ating pangangaral sa gintong aral, Panginoon. At inaangkin namin ang iyong pangako na wala kang binigo sa mga taong sa iyo'y nananalig
at umaasa at nagtitiwala, Panginoon. Pupurihin ka namin at luluwalhatiin ngayon at magpakailanman. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwing na nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, naging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Purihin, purihin natin ng malaya ang Panginoon. Dagdagan ang palakpak na papuri sa Diyos. Buhay ang Diyos na ating pinararangalan. Amen. Ulitin ko, buhay ang Diyos na ating pinararangalan. Dahil siya'y buhay, ay sikapin natin palagi na buhay ang ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, brother. Kayo ba'y naniniwalang may nakalaang gantimpala si Yahweh? Amen. Kayo ba'y naniniwalang may katugunan si Yahweh? Amen. May napapala ba tayo sa mabuting balita? Amen. Taas kamay ang may napapala sa mabuting balita. Ayan.
Ang ating tutunghayan ngayon, hindi ko sinabing ibaba ang kamay. Total, may napapala tayo sa mabuting balita. Panatilihin yung nakataas. Patunay kay Lord na handa niyong ialay ang buong lakas niyo sa Panginoon. From the book of Luke chapter 15 verses 7 to 10. Sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 15, talata 7 hanggang 10. Sinabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may 10 salaping pilak at nawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi pat magsisindi siya ng ilawan, wawalisan ang buong bahay at hahanaping mabuti ang nawawalang salapi hanggang ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Mga minamahal kong pinagpalang mga anak ni El Shaddai, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Dagdagan ang kanilang papuri sa Diyos. Alam nyo kung anong dapat idagdag? Yung palakpak nyo, okay na yon. Ang dagdag doon, yung may kagalakan. Amen! May galak na ba yan? Amen! Kaya ako mapagtanong kasi alam ko ang may kagalakan nakangiti. Sige, pwede na po kayong makapati sa katabi. Sabihin mo, magandang araw, Magandang araw, kapatid. kapatid. Kwentuhan mo, sabihin mo, alam mo ba, Alam mo ba? pinagpala ako ngayon. Nagpala ako ngayon. Balikan mo ng tanong, bakit? Bakit? Katabi kita. Yan ang maganda kayo. Batean muna kayo kasi magkapanatagan muna kayo. O yan, dahil magkapanatagan na kayong magkatabi, yan, makakaupo na kayo. Salamat po. Thursday group na mga pinagpala ng Diyos. Di ba? Parang kailan lang. Nagkaharap-harap din tayo dito. Ngayon, dito naman. Ganda nga ng mission ko mission ko to Macau and Hong Kong. Kahit dito, sa Macau, long term ako eh. This coming February 14, anyway, Valentine's na pala. Are you available with date? Sa akala nyo sa akin? Hindi pa kasi ako tapos na kayo eh. O, hindi ko natatapusin. Are you available on February 14 para sa date? Hindi pa nga ako tapos eh. Of course, kay Lord. Amen. So, long term ako doon. Dito, short term lang. Lagi. Last year,
Pang-apat na balik ko na yata to eh. Puro short term lang eh. Ang pinaka-short term doon, 1 day. October 1 yung retreat. Okay, anyway, kahit naman ganun, short term lang, at least, come back again. Oh, di ba? Palakpakan ng Diyos. Anong ating pag-uusapan? Ha? Kayo naman ang tanungin ko, anong pag-uusapan natin? Ayaw nyo ba yung binasa ko? Pag-usapan natin yung binasa ko? Ayun, pag-usapan natin. Pamagatan natin tong The Joy of Finding What Was Lost. Ulitin nyo nga. The Joy of Finding What Was Lost. Anong ibig sabihin? Ang kagalakan ng mahanap kung ano yung nawawala. Narinig nyo yung binasa ko? Amen. Mayroon nawawala. Ano yung nawawala? Pilak. Ilang pilak ang mayroon yung babae sa talinhaga? Ha? 10 siguro. Yung 10, 10 yun, ano? Okay. Have you ever experienced losing something very important? Amen. Naranasan nyo na ba Amen. na mawala ng isang napaka-importanting bagay? Meron ka na bang naranasang ganon? No? Kung mayroon ka nang naranasan noon, ano yung pakiramdam ng nawawala ng isang bagay? Di mapakali, nag-iinit ang kalooban, minsan inaaway lahat ng kasama sa bahay. Kapag hindi ka relax, nawalan ka at hindi ka relax, hindi mo magagawa ang paraan kung paano mo siya mahanap. Hanggang wala kang right decision na magagawa na kaparaanan. Amen po? Ganito ang sitwasyon ng babae na mayroon siyang 10 pilak na ikinuwento ng Panginoong Hesus at ang isa doong pilak ay nawawala. Kung nawawala ang isang pilak, ilan ang natira? Magandang arithmetic yan eh. So, isa lang naman ang nawala. I guess, lahat ng 10 pilak yun mahalaga. Pero isa lang ang nawala. May natira pa namang 9. Pero pinag-ukulan pa rin niya ng panahon yung isa. Amen po? Ganito inilarawan ng Diyos sa langit, sa kaharian niya. Na kapag mayroon nawawala sa mga tinawag niya, sa mga pinili niya. Kasi sa simula nang tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Panginoon, lahat tayo tinawag ng Diyos. Amen? Sinong naniniwalang tinawag siya ng Diyos? Yung iba parang Sinong mga tinawag ng Diyos? John chapter 15 verse 16. John, kung mayroon kayong Bible, John yan sa Bible. Hindi kayo ang pumili at hindi kayo ang umirang sa akin, ako ang pumili at tumawag. Hindi kayo ang tumawag sa akin, ako ang tumawag at humirang pumili sa inyo. Sabi ng Panginoon. Amen po? Unang dahilan upang kayo humayo. Pangalawa, kayo'y mamunga. At pangatlo, manatili yung bunga. Hindi lang seasonal yung bunga. Ang pangako niya sa gayon, anuman ang hingiin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Sabihin mo, sa katabi mo, tayo'y
hinirang at pinili ng Diyos. Kapag may nawawala sa atin, isa man nawawala sa atin, nagdadalamhati ang Lord. Hinahanap niya. Amen po? Kasi dito yung 10 pilak, pag-aari na ng babae. Nawala ang isa. Ito yung mga prayer partner, nung tayo'y binago na ang buhay, pag-aari na tayo ni El Shaddai. Kailangan may ganon. Ngayon, pag may nawawala sa atin, nanlalamig, hindi ko natin malaman kung bakit parang nagbabackslide. Backslide. Hanggang matuluyan na, ang inire-reason lagi, nag-pandemic kasi, kaya nangonti na yung tao. Hindi naman lahat na pandemic eh. Sabi na rin, dati ang dami Brad, pero nag-pandemic, yung iba umuwi na, hindi naman lahat umuwi. Mayroon mga talaga ng after pandemic, hindi na nagdadalo. Sabi niyo, tama. Kasi sila may tama na. Makinig ho kayo, alam ko minsan nadadaanan pa sila ng mga record, ng mga live, ano? Nadadaan sa hall nila. Makinig po kayo na mga tinamad nang mag-attend sa Panginoon. Hindi lang po prayer partner ang nalulungkot dahil nawala ka. Ang Diyos nalulungkot kapag nawawala tayo. Amen po? At yun, ang Panginoon. Sabi ng ating binasa, alam mo kapag mayroon isa man lang na nagbabalik loob sa Diyos, 1,000 anghel ang nagdiriwang. Kayo lang ngayon ang hindi nagdiwang. Tingnan mo, tahimik kayo, di ba? 1,000 anghel ang nagdiriwang, mga kapatid. Historical and cultural background, itong ating binasa. Sa panahon na yon ng 10 pilak na barya, ay hindi lamang ito para sa mga gastusin sa pang-araw-araw o kaya gamit na sa daily food ng mga tao doon sa Israel. Ngunit ito ay bahagi ng tinatawag na headdress. Alam nyo ba yung headdress? Headdress? Palamuti sa ulo. Di ba? Oo nga, headdress nga, palamuti sa ulo. Kasi alangan naman headdress, palamuti sa balikat. Kasi head nga, head. Di ba? Palamuti ito sa ulo ng isang babae bilang tanda ng kanyang dangal at katapatan sa kasal. Yung headdress na yon nilalagay doon, dangal ng isang babae at palatandaan sa katapatan niya. Faithfulness. Headdress, it is a bridal headpiece adorned with 10 silver coins, or ang tawag doon ay drachmas. Yan po ang kahalagahan nun. Kaya kung mawawala kahit isang barya, doon sa 10 yon, sa headdress na yon, hindi lang halaga ng pera ang mawawala, kundi parang bahagi ng kanyang puri at dangal. At ito yung pinakamahalagang alaala sa kasal. At kapag nawala ang isa, kulang. Amin po? Dahil dito, dahil diyan ay gagawin niya ang lahat upang mahanap ito at mapawi ang labis na lungkot
at pagdadalamhati. Hindi po ba? Amen po ba? Pero hindi malinaw sa teksto natin dito, hindi naman ipinahayag, no? Hindi malinaw kung ang babaeng ito ay may asawa na ikasal na, o ikakasal pa lamang. Amen po? Sa kultura ng mga Hudyo, ang 10 barya ay maaring ibinibigay sa panahon ng engagement o mismong kasal bilang simbolo ng dangal at katapatan ng babae. Kaya't ang pagkawala ng isa sa itinuturing na malaking bagay, hindi lang sa halaga kundi pati sa kahulugan nito, mga kapatid. Bagaman hindi binigyang diin ni Jesus ang estado ng babae kung ikakasal pa lang o kaya kasal na. The most important point is the intense effort to find a lost silver coin. Ang pinakamahalaga dito, yung ipinakita ng babaeng pagpupursige, pagsusumikap na makita at mahanap ang nag-iisang coin na nawala, napahiwalay sa siyam. Amen po ba? Matinding pagsisikap. Amen po ba? Now, this was Jesus' response to the Pharisees, di ba? Kasi yung mga Pariseyo doon, inuusig ang Panginoon. Na si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Bakit yung nagpapakilalang Kristo, nagpapakilalang tagapagligtas, nakikisalamuha sa mga makasalanan? Ito yung ayaw tanggapin ng mga Pariseyo. Nandyan pa ho ba kayo? Sila yung bumabati ko sa Kanya. Dahil sa pakikisama nila sa mga makasalanan, sa mga kitungin, sa mga may sakit. Mga kapatid, now, the comprehensive description of the parable, kung makikita natin dito, yung komprehensibong pagpapakita dito sa talinhaga, no? Pagsasalarawan sa talinhaga. Una, yung the lost coin, yung nawawalang pilak. The lost silver is a picture of a sinner separated from God. Yung nawawalang pilak na yon ay sumisimbolo sa isang tao na makasalanan dahil yung taong makasalanan nahihiwalay sa Diyos. Amen. It symbolizes an individual sa taong nawawala. It symbolizes a lost individual. Yung nawawalang isa who is valuable to God. Even in their state of sin. Anong ibig sabihin? Kahit nandun siya sa kasalanan, mahalaga pa rin ang tao sa Diyos. At ang halaga ng tao sa Diyos, yung tao ang mahalaga, hindi yung kasalanan. Kaya di ba, kapag nagkasala ka at nagbalik loob ka sa Panginoon, hindi na niya tiningnan ang kasalanan mo, ang ikinagagalak niya ay ang pagbabalik loob mo sa Diyos. Amen? Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Christ noong tayo'y makasalanan pa. The woman, pangalawa, the woman searching diligently. Yung paghahanap ng babaeng ito, searching for the coin, represent God. The woman searching diligently ng
Inhusayan niya ng todo yung kanyang paghahanap. At nagre-represent siya sa Diyos na pinaghirapan niya, pinagsikapan niyang hanapin tayo. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos. Nasumpungan na ako. Nasumpungan na tayo ni Lord. Dahil nasumpungan na tayo ni Lord, hindi ko maintindihan yung iba, gusto pang pawala-wala. Stone in the sky, ang tamaan, yun na yun. Oo nga, stone in the sky. Ang tamaan, mabuhay. Amen po, mga kapatid. Palakpakan natin ng Diyos. Nasumpungan na tayo ng Panginoon. Ganyan yung kanyang paghanap sa atin. At paano niya tayo hinanap? Paano niya tayo nasumpungan? It sounds like, sinong taga-province dito sa Pilipinas? Probinsya. Lahat naman tayo may probinsya talaga. Yung mga talagang medyo malayo-layo na, may mga medyo mountain, di ba? Nakakita na kayo doon ng tawag, ano bang tawag doon yung gripo? Yung puso? Puso. Yung puso, anong ginagawa doon? Binubomba? Ano yung bombang ginagamit doon? Iba yung bomba kaysa binubomba. Kala ko yung bombang sumasabog. Ano tawag doon? Yung ginaganon? Jetmatic. Sa Tagalog, ano yon? Binubombahan. Yon ba yung mga, naranasan nyo ba doon na kapag binubombahan mo yon ay puro hangin lang? Anong gagawin mo para lumabas yung tubig pataas? Lalagyan ng tubig. Para? So anong maliwanag na kahulugan nun? Anong maliwanag na kapaliwanagan nun? Nilagyan mo ng tubig para yung tubig umakyat. So ano ang tawag doon? Alam mo niyo kung anong tawag doon? Sinundo ang tubig ng tubig. Diba? Sinundo. Alangan naman ikaw ang sumundo noon. Hindi ka makapasok doon sa tubo. Sinundo ang tubig ng kapwa niya tubig para lumabas. Nung nawala tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan nating tao, ang Diyos nagkatawang tao sa pamamagitan ni Jesus para mahanap ka, para sunduin ang tao ng tao sa pagkakatawang tao ni Jesus. Tapikin mo ang sarili mo. Anong balikat puso? Sabihin mo, napakahalaga ko sa Panginoon. Ikaw na laging may self-pity, huwag mong palaging gagawin yun. Dahil kung mayroon kang hinahanap na hindi nagpapahalaga sa iyo sa mga kapaligiran mo, lalo na tayong mga nandito sa Hong Kong, ang ating pamilya nasa Pilipinas, minsan may mga pangyayari na naghahanap ka ng kanilang manlang pa-thank you, pasasalamat, kasi nandun na lahat, pero wala man lang ni-oy, ni-ay. Ni-oy, ni-ay, ay ni-oy. Iti-text ka lang, tatawagan ka lang kung nahingi. Pag natanggap na, nuoy, ni-oy. Huwag kang mag-alala. Parte yan ng ating paglilingkod sa Panginoon.
Kaya ka pinatatatag dito, kaya pinapaalam sa iyo na mayroon Diyos na nag-aalala sa iyo, may nagmamahal sa iyo, kasi kung may kulang sa kapaligiran mo, ang Panginoon ang pupuno sa iyo. Pinagsikapan niya itong hanapin ng babae. The act of searching, including lighting a lamp. Anong ginawa niya? Lighting a lamp and sweeping the house. Anong ibig sabihin? Nagsindi siya ng ilaw. Nagsindi siya ng lampara pala. Hindi ilaw. Kasi yung ilaw na nga ang isinindi. Pinailaw niya ang lampara. Amen po ba? Yon ang ibig sabihin nun, symbolizing effort. Everybody say, effort. Wag na wag niyong walang R. Kasi pag walang R, ipot. No? Yung effort niya na yon, bakit niya sinindihan ang lampara para pailawin ito upang ma-guide siya. Ano ba yung ma-guide? Magabayan siya na may ilaw. Amen po ba? In work, nang magkailaw na, mga kabatid, inanap niya. Una ilaw. Yung babaeng ito kumakatawan sa grabing pagpupursige ng Diyos. Hindi niya tayo, ang tao, hindi sinukuan ng Panginoon. Hanggang sa ikakapahamak na yung buhay niya, grabe na yung paghihirap, grabe na yung pagtitiis, pinapasan pa ng krus, nilalatigo pa, tinatadyakan, kinurunahan pa ng tinik. Pero naramdaman niya ba yung sakit? Naramdaman niya ba yung mga palo na yun na masakit? Alam nyo, yung mga hapdi, yung mga sakit na naranasan ni Jesus, nagsilbing isang medisina na ang nararamdaman niya, linamnam, hindi hapdi. Dahil ang nasa puso niya, mahal na mahal kanya. Salamat po sa inyong palakpak. At yung paghahanap ng babaeng yon ay ipinapakita yung aktibong ginagawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi siya humihinto. Amin po ba? Gumamit siya ng ilaw para liwanagan. Remember, the Bible tells us that Jesus is the light of the world. Amen po? Kapag may mga missing link ka na sa buhay mo, punta ka kaagad kay Jesus. Pag may mga hindi ka na nakikita at mayroon ka ng mga nadirimlan ka ng mga sa isipan mo, punta ka kaagad kay Jesus. Because Jesus is the light of the world. Naguguluhan ka na ba? Mga missing link na ito, something pieces na nawawala. Amen po? Yun, niliwanagan niya. Pangalawa, nilinis niya ang bahay. Nandyan pa ho ba kayo? Sinuyod niya ang bawat sulok, sabi sa ating binasa. Nilinis niya ang bahay. Sinuyod niya ang bawat sulok. Hanggang sa matagpuan niya ang barya.
Ano ba yung ibig sabihin nun? Nilinis niya ang kabahayan. At sinuyod niya ang bawat sulok. You know what is the three fundamental elements of human existence? Ano ba yung three fundamental of human? Tao. Ano yung fundamental elements sa ating pagkatao? One is heart. Two is mind or brain. Three is soul. Heart, mind and brain and soul. Yung mind, yun na yung brain. Ang mind ba nasa brain? Saan ba ang brain? Nasa mind? O nasa skull? Ang brain nasa skull. Ang mind nasaan? Yun na yung brain eh. These are the three fundamental elements na nasa loob ng body. Katawan. Yan bang katawan natin, nandyan bang soul? Nakikita nyo? Paano mo nalaman na nandyan ang soul? Buhay? Dahil bawat kilos ng tao, kumikilos pa yan, isa lang, pag kumikilos pa yan, nandyan pang soul. Pero kung hindi na yan kumikilos, patay yan, patay. So nandyan yung katawan. Inalughog dito ang buong kabahayan, ang buong katawan. Ang ibig sabihin, yung three fundamentals na yon sa tatlong sulok na yon, hinanap doon. Nilinis, sabi dito, yung pangalawa, di ba? Amen po? Nilinis ang bahay, buong kabahayan, bawat sulok, mga kabatid. So yung tatlong sulok na yon, nilinis niya ang kabahayan. Ano yung lilinisin sa atin? Heart. Amen po? Dahil yung heart natin is the vital, what? Vital part ng ating buhay. Ano bang function ng heart? Hindi nyo alam ang function ng heart nyo? Ha? Ang function ng heart ay kapag tumibok ang puso. Di ba? Tumibok. Kaya, bakit yan tumitibok? Ano mang function talaga nun, pagtibok niyan? Bakit may mga tinatawag na kapag ka nagkaroon ng nag-clogging yung heart, may binabypass? So ano pala ang layunin ng puso na yan? Diyan dumadaloy ang dugo. At ano yung function? Bakit nagpapump siya? Kasi pabalik-balik yan ng puso. Yan yung landing space ng blood. Yan yung terminal ng blood. Lahat ng dugo, dyan nagpa-function dyan. Nagpa-pump dyan. Dinidistribute niya yan sa buong katawan mo. At kapag malfunction na yung mga ugat-ugat dyan, no, yan ang nangyayari. May mga inaatake di korason. Diba? So yan dyan, napakahalaga niyan. Kung clogging na yan, kung yan ay marumi, contaminated ang puso mo, maraming sakit ang komplikado sa buhay mo. Kaya kailangan linisin. And also, the heart is the house of God. Sabihin mo, ang puso ko, kubo. Kubo ng Diyos. Kasi kung kubo lang, kubo. Kasi ang dami natin dito, ang daming kubo ang Diyos sa puso. Nasa puso natin ang Diyos eh. Hindi nyo ba alam na ang inyong puso ay templo ng Espiritu ng Diyos? O, di ba? Sabi niya, templo. So kung marumi yan, mananahan ba diyan ang Diyos?
Yung Holy Spirit, kayo nga, pagka kayo nasa bahay, suffocated kayo pag madumi ang bahay. So linisin natin yung heart. Ano bang nagpaparumi sa puso? In general, ano ba? Bigyan niyo ako ng halimbawa ng nagpaparumi sa puso. Kasalanan. Pag sinabing kasalanan, in general, kasalanan. Pero ano ba yung talagang nakinikimkim ng pusong yan na nagpaparumi? Galit. Bakit ganun ang tingin niyo sa akin? Galit. Galit. Alam pala natin na galit. Bakit minsan tayo, pinapaitlog natin ang galit natin sa puso? Bakit pinapaitlog? Inihintay mo pang mapisa. Huwag mong gawing, ano bang tawag nung nest? Pugad. Huwag mong pamugarin sa puso mo ang galit. Hindi masamang magalit. Tao ka na, tao ako, tao tayo na marunong magalit. Pero huwag mong, sabi, pag magagalit ka, huwag mo itong, sabi niya, dibdibin? Baka dibdiban. At pag nagagalit ka, pawiin mo agad. Kung sa araw na ito nagalit ka, huwag mong hintayin lubugan ng araw. Huwag mong hintayin ang lubugan ng araw. Diyos mío, por santo, rigo por nosotros pecadores, yung iba pag nagalit, ilang dekada ang, kaya ayaw nang umuwi sa Pilipinas dahil sa galit. Huwag na lang umuwi, dito na lang ako. Kasi kung nakikita ko yun, nako, sira ang buhay ko. Huwag mong, yung galit mo, huwag mong palampasin. Na lubugan ng araw. Paano kung nagalit ka, lubog na ang araw? 6:00 na ng gabi, nagalit ka. Anong gagawin mo? Huwag mong pasikatan ng araw. Agad-agad doon, pawiin mo bago sumikat ang araw. Kung ayaw mong lubugan, ayaw mo din pasikatan. Ibig sabihin, pawiin mo agad ang galit. Yun lang bang nagpaparumi sa puso? Kasing tunog nun, hinanakit, galit, inanakit, inggit, lahat ng git. Diba, mga kapatid? So, alisin natin yon. Alam nyo yon. Alam nyo yung mga bagay na yon, mga negative na yon sa buhay natin. Pagkainggit, yung pagtatanim ng sama ng loob. Kaya ngayon, sama nga ng loob eh. Wala pa akong narinig na nagsabing, nagtanim ng sama ng labas. Lagi talagang sama ng loob yan, mga kapatid. Yun. Mind. Yun, another fundamental, yung elements, mind. Corrupted mind. Yung mga mapag-isip ng kaagad-agad, jump to conclusion kaagad. Pag may nag-uusap mga magkakaibigan, tapos mga 5 sila, humiwala yung isa, yung 4 nagakwento-kwentuhan, yung isang nakahiwalay, ako yata ang pinagkukwentuhan ng mga yan. Tapos lalo na dumating ka doon, pagdating mo doon, naghintuan sila ngayon. Don't make your mind be corrupted. Amen po ba? Huwag mo silang pag-isipan. Hayaan mong sila ang mag-isip sa'yo, pero ikaw ingatan mong pag-isipan sila. Kung may nakikita ka silang pinag-iisipan, nagkukwentuhan sila, pinag-iisipan mo kung anong pinagkukwentuhan, sabihin mo sa sarili mo, alam ko pinagkukwentuhan nila, maganda ako. Tapos sabihin mo sa sarili mo, joke lang mare. Yun, amen po ba? Wag natin silang pag-isipan na kung ano-ano. Lagi tayong think positive. Heart pala yan. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. No? Ganyan ang Diyos. No? Ano pa yung pangalawa? Soul. Yung ating kaluluwa. Kaya nga ito, para malinis yung soul natin, lagi nating pinapakain ng salita ng Diyos. Nandyan pa ho ba kayo?
Ganyan ng Diyos, na hindi tayo sinukuan niya sa paghahanap sa atin. Now, rejoicing upon recovery, yung nagsaya siya nang makita niya ito, the woman's celebration upon finding the queen reflects the great joy in heaven. Nagpapakita ito na grabe ang pagdiriwang sa kalangitan kapag ang isang makasalanan lang ay nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Ito pala yung reason kahit gusto ng Diyos, bumalik tayo, magbalik loob tayo sa Kanya. Kasi nga, mahalaga tayo sa Kanya. Amen po? Sa Luke chapter 15 verse 7, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. Ayon doon sa ating binasa. God is so proud of you. Ipinagmamalaki tayo ng Panginoon. Ulitin mo sa tabi mo. Katabi, ipinagmamalaki tayo ng Panginoon. Yung iba yung pangintindi. Sabi niya, ipinagmamalaki, malaki ka na. Pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Proud ang Diyos para sa atin. Kanino niya tayo ipinagmamalaki? Di ba yung mga anak nyo o kaibigan nyo, I mean mga kapatid nyo, kapag may award sila, pinagmamalaki natin sila sa mga kaibigan mo, pinagmamalaki natin sila sa kapitbahay. Sa tingin natin, saan tayo pinagmamalaki ni Lord? Kung ipinagmamalaki niya tayo, He is proud of us. Kanino niya tayo ipinagmamalaki? Gusto niyo malaman kung kailan, kanino niya tayo pinagmamalaki? Yung word sa salitang pinagmamalaki, sa mga word na, yung basic word, parang ipinagmamapuri. Amen po? Ipinagmamapuri tayo ng Diyos. Natural, kung kanino? Kay Satanas. Gusto ng Diyos hiyain si Satanas sa nakikita niya sa iyo. Proud na proud ang Panginoon sa atin. Lalo ngayon dito sa mga taga-Thursday group. Kung ako, papalakpak ako doon eh. Imagine na, pinagamalaki tayo ng Diyos kay Satanas. Si Satanas naman, tingin naman ang tingin yan. Alam nyo ba na hanggang dito, pwede tayong tingnan ni Satanas dito? Naniniwala ba kayo na pwede makapasok siya dito? Pwede kanyang tabihan. Oo. Minsan nagkwentuhan ang Panginoon saka demonyo eh. Pinagmamalaki nga tayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pumunta ka doon sa mga taga-Thursday group. Makikita mo yun. Lahat ng nandun, akin yon. Sabi ni Lord. Sabi ni Satanas, tingnan nga natin. Nasilip-silip sila dyan. Hindi natin alam kung saan siya nagsilip-silip dyan. Sabi na, kita mo yan, mga nagpupuri na yan. Mayroon nga dyan eh. Mayroon nga dyan, sabi niya, talagang Thursday group. Kahit nasa Macau yan, pupunta pa yan dyan. Proud ako dyan eh. Alam nyo yon. Di ba? Yan yung paglilingkod. Kung wala kang oras doon, dito ka, may oras ka. Kung wala kang oras doon, may oras ka, doon ka. Yun ang problema yun. Sabi niya, yung mga nagpupuri dyan, sabi niya, hindi nila, sabi ng Panginoon, talagang yung mga off day nila yan, ginagamit nila yan dyan sa Thursday group, nandyan sila. Sabi na ng Satanas, ganun, nalulungkot siya. Si Satanas, ikot ng ikot. Na isang nakita, nasilip niya. O yun. Sabi niya, alika nga. Yun, Lord. Yun. Iyo ba yun? Sabi ni Lord,
Alin? Yun o, yun. Tulog, iyo yun. Meron ba? Ba't kayo nagalingon-lingon sa katabi nyo? Tapos, palakpakan ng Diyos. Okay na sana, sabi ni Lord, isa lang naman yan. Antok kasi yan. Kasi may pa-dinner yan kagabi. Yan na. Sabi niya, sige, wala na. Nung matatapos na, biglang nakita ni Satanas, mayroon isa lumabas. Nasa healing session na. Lumabas. Sabi ni Satanas ulit, yun. Yun? Lumabas nga ayaw niya magpasakop Sabi niya, nandyan pa ho ba kayo? Tapos yung preacher nagpataas na ng sobre. Pinataas ang sobre. Taas ang mga sobre. Sabi ng yan, mga nagtaas ng sobre yan. Mayroon yan mga prayer request sa akin. Sabi niya, yung isa, bakit wala? Sabi siya, bakit yung isa wala? May prayer request ba yun sa'yo? Siguro sabi ni Lord, siguro nasa puso na niya yung prayer request niya. Pero bakit nga kaya yung iba ayaw magawa ng prayer request? No? Nahihiya? O isang mindset na nasa isip niya? Yung iba ayaw gumawa ng prayer request kasi walang ilalagay. Yan ba'y ipinahayag kay Brother Mike na prayer request yan para maglagay? Yang bang prayer request ang dahilan kapag gagawa ka lang kasi may ilalagay ka? Ito, pakinggan nyo. Wala ka nang ilalagay, wala ka pang ginawa, ay walang-wala ka na talaga. Ginawa yan para mag-prayer request ka. Kung wala kang ilalagay, wala. Kasi wala ka pang ilalagay, mag-prayer request ka, nabigyan ka ni Lord, para sa susunod, may ilalagay ka na. Don't look at the money. Hindi after ang prayer request yan sa halaga. Kaya yan natin nilalagyan, may mga naglalagay na sa inyo dyan because bilang handog pasasalamat, nagbabalik pasasalamat tayo sa Panginoon kasi pinagpala ka na. Kung wala ka pa, ilagay mo dyan, isulat mo. Pero wag mag-alinlangan na dahil wala kang ilalagay, wala ka rin prayer request. Okay. Yung takeaway natin dito sa ating pinag-aralan, every person is precious to God. Mahalaga tayo sa Panginoon. And His joy is immense when a lost sinners repent and return to Him. Grabe yung kagalakan ng Diyos sa nagbabalik loob sa Kanya. Amen po? Siguro makakatayo na po kayo. Ako naman ang uupo. Tayo na po tayo, mga kapatid. Valentine's na pala, no? Yeah. 1 year na ako sa Macau. Amen. February 14 ako dumating doon. Umaga at tanghali, nag-celebrate ako sa Pilipinas. Pag alas 7 ng gabi, nasa Macau ako. Tingnan mo ang ginawa ng Diyos. Until Saturday ako dito. Mag-talk pa ako sa Saikong. Tapos, after Saikong, punta na kami ni Brother Joe sa Macau. Celebration ko yun ng 1 year. Ganon din ang mauulit. Dadating din ako sa Macau gabi. The same lang.
Di ba? Ganon ang kabutihan ng Diyos eh. Ang maganda nito, anniversary doon nung Sunday. Iniwan ko sila. Bakit ko sila iniwan? Alang-alang sa... Anong sa inyo? O di, wow. Alang-alang sa aking pagsunod kay Yahweh El Shaddai. Dahil sa pagsunod, ay may gantimpala. Tingnan mo, nang sumunod ako, anong gantimpala sa akin? Nakasama ko kayo. Amen. Kayong mga matatatag sa pananampalataya. Matatag. Amen. Amen to that. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Pikit natin ang ating mga mata. Imagine natin that God's so happy. He's proud of you. Hallelujah, Lord. We give you praise. We honor your name. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. When I look into your holiness, Yes, O Lord. when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The reason I live is to worship you. We bless you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Dakilang Diyos, aming amang nasa langit, Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na nagpapasikat ng araw at nagpapapatak ng ulan. Ang Diyos na sa kasalukuyan ang aming kalakasan. Panginoon, sa oras na ito, abutin po ninyo ang bawat isang narito. Sa iyo ko po sila pinagkakatiwala. Anuman ang kanilang mga kahilingan.
Kapatid, taas mo ang iyong prayer request kasama ng iyong kamay. Dakilang aming Diyos, narito sila. Magpapakumbaba kami sa iyong harapan. Ano man ang kanilang mga kahilingan, una sa lahat, gawaran mo kami ng kapatawaran. Linisin mo kaming ganap sa lahat ng aming karumihan upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Pagpalain po ninyo ang oras na ito at abutin ang aking mga kapatid sa kanilang mga kahilingan. Ano man ang kanilang mga iginuhit, kahilingan, sa mumunting papel na kanilang itinataas, sundan mo ito ng himala at katugunan. Ano man ang kanilang kalagayan sa mga oras na ito, ano man ang kanilang mga kinakaharap, sakit man ito o karamdaman man sa pangalan ni Jesus, winawasak at inaalis ko ang lahat ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus, all the evil element in that body right now, in Jesus' name, inuutusan kita, lisanin mong ganap ang mga katawang ito sa pangalan ni Jesus, mula ulo hanggang talampakan, depart from them right now, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, thank you so much, Lord. Sa iyong mga latay, sa iyong mga sugat, pinaghilo mo ang lahat ng sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, kapatid, tanggapin mo yung kagalingan mo, yung kalakasan mo. From your heart, have faith in your heart. Our God is a great healer. Oh, hallelujah. Receive your healing right now. In the name of Jesus. Kayong mga nanonood, angkinin nyo na yung inyong mga kahilingan. Amen. Hindi bingi ang Diyos sa ating mga karaingan. Oh, we give you praise, Lord. We give you glory. Mahalaga kami sa iyo, Panginoon. Kaya ano man ang aming mga pangangailangan, pinapahalagahan mo ito sa amin. Oh, thank you, God. Gayon din, Panginoon, ang aming mga offering, the seed faith, the tithes. Continue to bless us, Lord God. At alam namin, ibinabalik mo ito sa tamang panahon in the four corners of blessing in our lives. Father, this all we pray. Sabihin mo, kapatid, Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa biyaya at tagumpay. Binabalik ko sa iyo ang papuri sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Okay. Baba nyo yung mga prayer request nyo. Taas nyo ulit ang kamay sa taas. Ipalakpak natin ng malakas sa Panginoon. Sabihin nyo, praise the Lord! Praise the Lord! Amen. God bless you until we meet again. Amen. Thank you, Lord. Count your blessing. Amen. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang duga ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Mga kapatid, atin pong dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan yung makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka at tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y iniligtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Liringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. God bless us all. See you next Thursday. See you tomorrow sa lower hall. And happy anniversary sa Friday group. God bless.